Kaya kanyang puso, tinig ng Ama nating Diyos. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Pananatili niyang tunay, Espiritong ating gabay, kahulugan at pag-asa, pagmamahal at biyaya. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na pagdiriwang, paggunita kay San Jeronimo. San Jeronimo, pantas ng simbahan. Ang sabi ni San Jeronimo, kung ibig nating lumalim ang ating kaalaman kay Jesucristo, dapat malalim din ang ating kaalaman sa banal na kasulatan, ang banal na Biblia. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan at taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem, sa liwasang bayang nasa makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungan, binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali,
Binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang intabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagabag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakinig ang mga tao at umiyak nga, kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at iminom, at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang, sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lubos ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lubos ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lubos ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lubos ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasiya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lubos
pa sa ginto sa maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Ating kabutihan ko ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan ko ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin. Ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot, panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinman bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito ay nadumikit sa aming mga paa, ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, ang araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nestro Padre Jesus Nazareno. Naibahagi ko na sa inyo ang ating pagninilay. Mananalo tayo dahil sa krus ni Jesus. Ginugunita po natin si San Jeronimo. Parangalan natin siya sa pagninilay ng salita ng Diyos. At maganda naman ang ating mga pagbasa, Nehemia at ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sa unang pagbasa, aklat ni Nehemias, pinagnilayan nila ang buong bayan ng salita ng Diyos, ang kasulatan, ang aklat ni Moises, pinagnilayan nila. At ang Ebanghelyo, inutusan ng 72 upang ikalat ang Ebanghelyo, ang mabuting balita. Nandito na ang karya ng Diyos. Ano ang baon sa atin ng salita ng Diyos? Sa ating unang pagbasa, marami tayong sila. Naglalagay lang po ako ng kagad na aplikasyon. Sa buhay natin, may mga bahagi tayong, kung uulitin natin ang ating buhay, ay hindi na nating sana ginawa. Pinagsisisihan natin. Kung pwede lang ba natin balikan ng panahon, hindi natin tatahakin yung daanon. At sa buhay ng Israel noon, dahil sa kanilang kasalanan, kaptibidad, pagkatapon, pagkabihag, pagkalipin ng maraming dekada. At pagkatapos ng matagal na hirap, pagpapakasakit, pagbabayad sa mga kasalanan nila, binigyan ng panibagong pag-asa. Ito nga, si Nehemias, siya po yung otoridad kasi bumalik na po sila. Siya po yung tagapangasiwa noon. At sabi niya, Ezra, siya po yung pari. Ezra, ikaw ang pari. Basahin mo ang kasulatan. Ipaliwanag mo. Kaya bata, matanda, babae, lalaki, ang buong bayan nakinig. At sila'y masiglang masigla. Sapagkat iniyakan nila, nagsisi sila. Iba, binigyan tayo ng panibagong buhay. At ang kanilang aksyon, katulad ng aksyon natin, tinataas ang kamay. Amen! Amen! Yumuko ang mga ulo nila at nanikluhod. Ito ang ibig sabihin ng kanilang aksyon ng katawan ay pagsangguni, pag-oo, pagtugon na kami susunod. Iba po, kaya sa buhay na pinagdaraanan, may mga bagay na sana hindi ito ginawa ko. Ngunit mabait ang Diyos, binigyan pa tayo ng pagkakataon. Yan po ang ating pasalamatan. May Diyos na nagtitiwala pa sa atin, pinagtsatsagaan pa tayo. Sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, ayon kay San Lucas, ito po yung para maging asistente, tumulong kay Jesus, yung 72. Ayan, dala-dalawa sila. Ay pumunta sa mga nagbabahay-bahay sila at dinadala nila ang salita ng Diyos. Una, sa pagpunta nila ay sa buhay natin, hindi lahat ay panalo. Makakatikim ka dyan ng rejeksyon. Makakaranas ka ng repudasyon. Makakatanggap ka dyan ng mga ugaling malamig. O mga taong bato ang puso. Binigay mo na lahat. Hindi porket mabait ka at magandang intensyon mo at magandang nilahalad mo ay tatanggapin ka. Minsan ay ang kapalit pa nito ay
Hindi ka tatanggapin. Sa buhay, okay lang ito. Hindi kada pagkakataon panalo ka. Namnamin mo, alalahanin mo ang mga talo mo sa buhay. Di ka tinanggap, okay lang. Ganyan lang. Pero sige lang. Ha? May taong walang kapayapaan, hindi tinatanggap kapayapaan. Di pagpag mo yung tsinelas o sapatos mo o sandalyas mo bilang patunay sa kanila. Okay lang. Mapahiya ka. Magmukha kang tanga. Magmukhang basang sisiw ka. Okay lang. Bagamat mabigat ang loob mo. Bahagi yan. At sa pagdala ng mabuting balita, hindi ka nagdadala ng maleta. Hindi pupunta ka sa excursion o bakasyunan. Sabi ang bilin, huwag kang magdala ng isa pang panamit, huwag kang magdala ng pera, huwag magdala ka ng tungkod. Simple lang, sapagkat titignan kanila, susuriin kanila, ang mga mata nila, sino ba itong may sinasabi sa akin? Hindi ikaw, kung hindi ang mensahe na si Jesus. Kaya hindi ang atensyon sa iyo. Baka maligaw pa, maging diversyon pa. Oh, okay yan Brad yung suot mo. Hindi yan. Ang focus mo, ang atensyon mo ay yung salita ng Diyos. Yan mga kapatid. Yan ang pabao ng salita ng Diyos. Sa tulong ni San Jeronimo. Una, mula sa unang pagbasa, pinagbibigyan pa tayo ng Panginoon. May pangalawang pagkakataon pa tayo. At okay lang sa Ebanghelyo na ikaw'y mapahiya. Lunukin mo na lang yung talo mo. At hindi ikaw, hindi yabang, kung hindi tatanggalin mo yung iyong sarili, ang lumitaw ang Diyos, ang mensahe niya, ang Ebanghelyong dalisay. Ayun lang po. Muli ako'y kukunin ko na po itong pagkakataong ito sapagkat maraming salamat sa pagtanggap nyo sa amin. Sama-sama tayong naglakbay at ang itong mga 2 taon ay panahon ng malaking pagsubok sa atin at doon naman natin malalaman. Maraming salamat. At ako'y nagpapasalamat. Patawarin niyo ako sa aking mga pagkukulang. Ito'y pasasalamat ko sa Panginoon. Kasama ko itong mga barkada kong mga pari. Sila mga mahuhusay, mga gagaling. Pinagaan nila yung aking paglilingkod sa inyo. At kayo rin. Tayo po'y bumubuo ng pamayanan ni Jesus. Sana naman natuwa ang buong Senyor sa atin. Pasensya na Panginoon kung medyo, pero binigay naman natin ang lahat, di ba? Yan ang tayo magpasalamat sa biyaya. Sabi nga sa English, God is good. Mabait ang Panginoon. Ito ang ating pinanghahawakang katotohanan na nagbibigay aliw at ligaya sa atin sa bawat araw. Tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Jeronimo, mga santong tumutulong, lalo na San Roque, upang tayong lahat ay maging instrumento, bihikulo, kasangkapan ng pagpapadala sa iba ng salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Ang tugon po natin
Basbasan mo ang aming pagpapagal, o Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya, naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bukasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at ang mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng mga nag-aaruga na kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming ipinapakita sa aming buhay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkalo mong sa pagsasalob namin sa iyong salita alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimo. Halimbawa
kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat may ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ulitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Jeronimo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo ng Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsana'y inayo. Salamat sa pamilya, at sa kaibigan, kaloob na biyaya na may walang hanggan. May sakit pagaligin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong sinang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na 12. Poong Senyor purihin, aring nasa trono, kanyang alay sambahin, Viva Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahalang banal na pakikinabang namin sa pagunita kay San Jeronimo, ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ng buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nakinarito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinainga sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa.
Senyora San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyora San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangako na sa binyag na ikaw iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.